Si Tokodo ay isang mahina at may sakit na pasyente na pumanaw sa ospital at muling isinilang bilang isang Diyos. Matapos ang huling sesyon ng paglalaro habang nasa kama ng ospital ay tuluyan siyang bumigay sa kanyang karamdaman, ngunit makalipas lamang ang ilang minuto ay nagising siya sa isang trono sa gitna ng masukal na kagubatan. Natural na ikinagulat niya ito, ngunit ang tunay na pagkabigla ay nagsimula nang biglang lumitaw ang isang magandang elf at sinabing matagal na siyang hinihintay. Si Ato ay isang karakter mula sa larong Pantasya na nilalaro niya noong gabing siya ay binawian ng buhay, kaya't ang katotohanang nakatayo ito ngayon sa harap niya ay tila imposibleng paniwalaan. Habang papalapit ang babae, ang masiglang ekspresyon sa mukha nito ay nagdulot ng takot sa kanya na baka inaakala nitong siya ang tunay na hari mula sa laro. Ngunit bigla siyang sinabihan ng elf na huwag mag-alala dahil naaalala niya ang lahat. Muling nabigla si Tako kaya't nagsimula ng ikwento ng babae ang lahat ng pagkakataong nagsimulang muli ang laro, kung paano siya umangat hanggang sa maging panguna sa pandaigdigang ranggo ng sistema sa laro. Dito niya napagtanto na kilala siya ng babae sa tunay niyang katauhan, kaya't pinigilan niya ang kanyang mga luha at ipinahayag kung gaano siya kasaya na sa wakas ay nakausap niya ito ng harapan. Matapos ang kanilang muling pagkikita ay tinanong niya kung si Ato ba ang tumawag sa kanya papunta sa mundo ng laro, ngunit sinabi ng babae na naguguluhan din siya dahil karating lang din niya sa lugar na iyon. Gayunpaman ay agad niyang hinawakan ang kamay ni Tako at tinanong kung maaari na ba silang muling magsimulang sakupin ang mundo gaya ng dati nilang ginagawa. Natural lang na sandaling nag-isip si Tako sa lahat ng mga nangyari. Ngunit sa halip na itoon ang pansin sa katotohanan mula sa isang ospital ay naging isang virtual na hari siya sa loob ng isang gabi. Pumayag siyang bumuo ng bagong kaharian kasama ang babae at bilang panimula, sila ay nagsalita na nangakong maglingkod sa isa't isa gamit ang mga pinaka-corny na talumpating maririnig ng sinuman. Bago pa man magpatawag si Tako ng isang scout beast na animoy, isang mutant na tipaklong na isinawsaw sa dumi, dahil karaniwan ito ay puno ng mapanganib at labis na makapangyarihang mga nilalang ang mundo ng laro, nagpasya silang pareho na ang pinakamainam na hakbang ay makakuha muna ng malinaw na tanaw sa paligid bago magsimula sa anumang misyon. Sa ganitong paraan ay pinadala ni Tako ang tipaklong mula sa impyerno sa gubat at agad na kumonekta sa nakakatakot nitong mga mata upang makita ang lahat ng mahahanap nito. Pinuri siya ni Ato sa pagiging malakas at sa kakayahang lumikha ng scout. Ngunit sinabi ni Tako na huwag masyadong umasa dahil ginamit niya ang kalahati ng kanyang buong MP para malikha ito, ibig sabihin ay wala na silang sapat na natitirang enerhiya para makapagtayo ng gusali o makatawag ng isang knight. Agad namang ginamit ni Ato ang pagkakataon upang ipakita ang sarili na may silbi, ngunit mabilis siyang pinaalalahanan ni Tako na nasa antas pa rin siya kung saan kahit ang pinakamahinang ligaw na aso ay kayang durugan siya. Sa kabila ng kahihiyan na iyon ay patuloy pa rin sa pagkilos si Ato na parang isang desperado na matanda na matagal nang walang koneksyong emosyonal. Ilang minuto pa ang lumipas ay napansin ni Tako na masyado nang malayo ang narating ng kanyang scout bug, pero wala pa ring nakitang senyales ng buhay o pagkain sa kagubatan. Kaya't sinabi niya kay Ato na maaaring magtagal pa bago sila makahanap ng paraan upang makausad at nang subukang humingi ng tawad ni Ato dahil sa pagiging walang silbi. Sinabi ni Tako na huwag na siyang mag-alala, dahil nasisiyahan siya sa simpleng pagiging magkasama nila. Kasunod nito ay bigla na lang lumapit si Ato upang ipakita kung gaano siya kasaya sa pagpapahalaga na ibinibigay ni Tako. Sa mismong sandaling iyon ay natagpuan ng scout bug ang isang maliit na grupo ng mga dark elf na nagkakampo sa loob ng kagubatan. Nagulat si Tako dahil hindi niya inakalang makakakita siya ng buong lahi na basta na lang namumuhay sa gitna ng gubat. Ngunit sinabi ni Ato na huwag siyang mag-alala dahil kadalasan ang mga dark elf ay hindi nakikialam sa iba kahit nakilala silang masasamang nilalang. Sa kabila nito ay nag-alala pa rin si Tako na ang sobrang lapit sa isang buong sibilisasyon ay maaaring magdulot ng panganib sa kanila. Kaya iminungkahi niyang tumakas na lamang sila kung kakailanganin at nagsimulang pumalakpak si Ato sa naging desisyon niya na mamuhay bilang isang duwag, hanggang sa makahanap sila ng mas ligtas na lugar para manirahan. Habang patuloy silang nagdiriwang ng ultimate plan ni Tako ay biglang lumitaw sa eksena ang isang elf warrior na nagngangalang Gia. Agad namang nanigas si Tako sa gulat habang si Ato ay naghanda para sa labanan na para bang may kakayahan siyang ipagtanggol siya. Ilang minuto bago ito mangyari ay pinangungunahan ni Gia ang isang unit ng mga dark elf sa loob ng kagubatan upang maghanap ng pagkain, dahil halos ilang araw na ang lumipas nang hindi kumakain ang lahat sa kanilang pamayanan.
Nang tanungin siya ng isa sa mga babae kung bakit kailangan pa nilang manatili sa madilim na kagubatan, ipinapaalala niya na mula't simula ay pinag-uusig na ang kanilang lahi ng mga pure elf at halos lahat ng ibang sibilisasyon, dahilan upang ang Evil Forest na lamang ang tanging lugar kung saan sila maaaring manirahan ng may kapayapaan. Gayunman ay ikinwento pa ni Emily ang mga sinaunang alamat na nagsasabing ang Evil Forest ay tirahan ng isang madilim na nilalang na pumipigil mismo sa buhay, matapos niyang sabihing halatang isa lamang iyong lumang alamat at sinigurado niyang wala silang dapat ikabahala, hanggang sa makasalubong niya si Tapo at halos mawalan siya ng malay dahil sa nakayanig na presensyang nagmumula sa madilim na aura ng pangunahing tauhan. Sa matinding pagnanais na iligtas ang lahat ay agad siyang napaluhod at humingi ng paumanhin sa pagpasok nila sa kagubatan, dahil dito ay agad namang pinapagana ni Ato ang kanyang nakakatakot na masamang personalidad at tinanong kung bakit sila naglakas loob na pumasok sa isang sagradong lupain. Nang marinig ito ay unti-unting nabawasan ang takot ni Gia at sinimulang ipaliwanag kung paano sila pinalayas mula sa kanilang sariling lupaing tinitirhan, ngunit mabilis na nawala ng pasensya si Ato at sinabihang tigilan na ang pagsasayang ng oras. Dahil dito ay minamadali ni Gia ang kanyang pagsasalaysay sa abot ng kanyang makakaya, pagkatapos ay nagtanong si Taco kung mayroon ba silang pagkain at ipinaliwanag pa ni Gia na halos nasa bingit na ng kamatayan ang lahat ng mga tao sa kanilang kampo. Sa sumunod na sandali ay nadala siya ng kanyang emosyon habang inaalala ang lahat ng pinagdaanan ng kanyang mga kasamahan. Ngunit bigla na lamang nagbagsak si Taco ng maraming mansanas para kainin nila at naguluhan si Gia sa kabutihang ipinakita, kaya sinubukan niyang pag-isipan ang susunod na hakbang na hindi magdudulot ng kapahamakan hanggang sa makita niyang abala na sina Emily at ang iba pa sa pagkain. Nang tanungin ni Otto kung hindi ba niya nirerespeto ang kabutihang loob ni Taco, muli siyang yumukod at sinabi na mas gugustuhin pa niyang ibalik ito sa kanyang mga kababayan kaysa ubusin ito lahat. Dahil dito ay nakaramdam ng awa si Tapo para sa kanila kaya't ginamit niya ang halos lahat ng natitira niyang MP upang maglabas ng mas marami pang pagkain para pakainin silang lahat. Sa loob lamang ng ilang minuto at nagsimula ng maglakad pauwi ang grupo, habang naglalakad ay naisip ni Gia kung paanong ang isang madilim na nilalang ay kayang maging ganoon kabuti, habang si Ato naman ay ganap na nainis sa ginawa ni Tapo at hindi niya maunawaan kung paano niya nagawang sayangin ang kanyang MP para lang sa mga estranghero. Pagkalipas ng kaunting oras ay nakabalik na sina Gia at ang iba pa sa kanilang kampo at agad na bumalik ang lakas ng mga elf habang kumakain ng mga pagkaing dala nila, ngunit nang tanungin siya kung saan nanggaling ang mga ito basta na lang niya itong tinawanan at sinabi na parang nataon lang na nakakita sila ng buffet sa gitna ng gubat. Kinagabihan ay dumating ang isang matanda na nagngangalang Molter upang makipag-usap at sinabi sa kanya na tigilan na ang pagsinungaling, dahil wala pang nakakita ng prutas na katulad ng mga ito. Bilang pinakamatanda sa kanilang tribo ay nagdesisyon si Gia na ikwento sa kanya ang lahat tungkol sa madilim na nilalang na kanilang nakasalubong, isang nakakatakot na nilalang na animoy handang kainin silang lahat sa sobrang inis. Matapos ding ikwento ang tungkol sa mga lumang alamat na nabanggit ni Lee kanina, ipinaliwanag ni Molter na ang kanilang nakasalubong ay walang iba kundi ang maalamat na hari ng pagkawasak, na ayon sa kanilang mga alamat ay nakatakdang wasakin ang lahat ng umiiral sa mundong ito. Sa sumunod na sandali ay nagsimula silang magtalo tungkol dito at habang sinusubukan na ipagtanggol ni Gia ang kabutihang ipinakita ni Tapo, iginiit naman ni Molter na walang mabuting maidudulot ang isang nilalang na may ganoong kadiliman. Sa bandang huli ay nagkasundo sila na kung hindi dahil kay Tapo ay matagal na sana silang patay at nasa daan patungo sa langit, kaya inalok ni Molter na siya na ang hahawak sa lahat ng susunod na negosasyon bilang nakatatanda. Samantala ang dakilang hari ng pagkawasak ay kasalukuyang nakaluhod habang pinapagalitan ni Ato, na halatang hindi pa rin natahimik sa sobrang inis dahil ginastos ni Tapo ang napakaraming MP para sa mga estranghero. Matapos ipaliwanag ni Tapo kung gaano siya naawa sa kanila at humingi siya ng paumanhin sa hindi pagpapaalam kay Ato, dahil dito ay agad siyang nagbago ng tono at bumalik sa pagiging masunurin na alipin, sabay humingi rin ng paumanhin sa pagtaas ng kanyang boses. Tinanong naman ni Taco kung may ideya ba siya kung bakit hindi niya agad maunawaan o makausap ng maayos ang mga elf at pagkatapos niya itong pag-isipan, binanggit ni Ato na malamang ito ay normal lamang para sa mga makapangyarihang hari. Kinabukasan sinabi ni Molter kay Gia na kailangan nilang puntahan si Tokudo at mag-isip ng paraan para suklian ang kabutihan nito,
dahil imposibleng tumulong ang isang makapangyarihang nilalang na katulad niya nang walang kapalit. Sa una ay hindi sang-ayon si Gia dahil hindi naman humingi ng kahit ano si Tokudo noong una silang nagkita, pero matapos siyang paalalahanan ni Molter kung gaano kalupit ang mundo nila ay pumayag siya, nang hindi niya alam na ang mutant na insekto ni Tokudo ay palihim na nakikinig sa kanilang usapan. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik ang insekto para iulat kay Tokudo ang lahat ng nalaman nito, ngunit pinigilan ito ni Ato na lumapit hanggat hindi nagpapaliwanag si Tokudo na siya mismo ang tumawag pabalik sa insekto. Nang malaman niyang babalik sina Gia at Molter ay bigla siyang nag-alala at sinabi kay Ato na hindi niya maisip kung paano mailalabas ang mga ito mula sa gubat nang hindi nagkakaroon ng gulo. Kaya inalok ni Ato ang kanyang tulong sa pakikipagnegosasyon at sinabi niyang mas mainam kung lalabas na mas makapangyarihan pa si Tokudo sa paningin ng mga ito. Makalipas ang ilang oras dumating sina Gia kasama si Molter na agad nagpakilala at nagpasalamat kay Tokudo sa kabutihang loob nito, bago humiling ng pangalan na maaari nilang gamitin sa pagtawag sa kanya. Matapos magpaalam kay Tokudo kung ayos lang ito at si Ato ang nagsabi ng pangalan niya, pero iginiit niyang dapat ay tawagin siya bilang hari sa lahat ng oras at saka rin ipinakilala ang sarili at nang marinig ito, muntik nang maihi si Molter sa takot pero nanatiling kalmado at nagpakita ng respeto sa pamamagitan ng pangakong ipapasa niya sa lahat ng miyembro ng kanilang angkan ang pangalan nito. Pagkatapos ay sinabi ni Ato na kunin na nila ang natitirang pagkain na ibinigay ni Tokudo, pero sinabi ni Molter na mas gusto niyang makapagbigay ng kahit anong kapalit kaysa basta na lang kunin ang lahat at dahil dito, nagalit si Ato dahil malinaw naman na wala silang kahit anong bagay na gugustuhin ni Tokudo. Wala silang pera pero habang umiinit na ang ulo niya ay tinawag siya pabalik ni Tokudo para muling pag-usapan ang kanilang negosasyon, matapos siyang pakinggan at naiinis si Ato dahil ayaw ni Tokudo na tretuhin ang mga ito na parang hampas lupa at iminungkahi na pugutan na lang ang mga ito ng ulo. Ngunit ipinaliwanag ni Tokudo na marahil ang gusto lang ng mga ito ay isang patas na kasunduan upang hindi sila magmukhang parasitiko, bagaman hindi siya sang-ayon sa ideya at napilitan si Ato na pumayag kaya't humiling si Tokudo ng impormasyon tungkol sa mundo sa labas ng gubat. Inalok ni Molter na iguhit ang isang mapa para ibigay lahat ng detalye na kailangan niya. Matapos tanggapin ni Tokudo ang alok ay sinabi ni Ato sa kanila na umalis na sa gubat matapos ang palitan. Ngunit ikinagulat ito ni Gia kaya nagtangkang magsalita at gayunman at pinigilan siya ni Molter at kalmadong humiling ng pahintulot na manatili pa sa gubat. Agad itong tinanggihan ni Ato na may kasamang banayad na banta na pwedeng kitlin ang buhay nilang halos wala ng pinanghahawakan. Tumayo na sila para umalis subalit napansin ni Tokudo ang lungkot sa kanilang mga mukha at inalok silang manatili kung papayag silang maging mamamayan niya. Nang marinig ito ay dinala siya ni Ato sa isang tabi para tanungin kung seryoso ba talaga siya, kaya ipinaliwanag ni Tokudo na kung gagawin niyang masasamang nilalang ang mga ito at tatanggapin sa kanyang bansa, magiging madali ang pakikipamuhay sa isa't isa. Nang igiit pa rin ni Ato na mas okay kung ang mga halimaw sa laro na lang ang gamitin niya, pinapaalala ni Tokudo kung gaano kakilakilabot ang itsura ng mga iyon kaya't pumayag si Ato na mas mabuting ang gawing Dark Elves ang mga mamamayan niya at ipinaliwanag ang bagong kasunduan kina Gia at Molter. Gayunpaman ay nag-alala si Molter tungkol sa magiging kapalaran ng kanilang lahi, kaya nilinaw ni Ato na magiging masasamang nilalang sila at sinabing pag-isipan nila itong mabuti at gamitin ang oras na kailangan nila sa pagdedesisyon. Makalipas ang ilang araw ay tumulak sina Tokudo at Ato sa gubat para hanapin ang kampo ni Gia. Matapos magreklamo si Ato tungkol sa kung gaano katagal bago sila makapagdesisyon, sinabi ni Tokudo na unawain na lang sila dahil malamang ay mahirap para sa kanila ang magpasya na maging masasamang nilalang. Ilang sandali pa ay narating na nila ang kampo at nang makita sila ng mga duwende, agad na napaluhod ang lahat bilang paggalang at dahan-dahan na naglakad si Tokudo sa gitna nila, at dahil sa kanyang banal na aura at napahandusay pa ang isa sa sobrang tindi nito. Agad namang binalaan ni Gia ang lahat na huwag titingin ng diretsyo sa kanya kaya't nanatili silang nakayuko hanggang sa marating niya ang trono. Matapos tanggapin ni Ato ang mga duwende bilang bagong miyembro ng kanilang bansa, pinasok ni Tokudo ang utos para gawing masasamang nilalang ang mga ito. Kaya ipinaliwanag ni Ato kung gaano magiging mapayapa ang buhay nila ngayon na tinanggap na nila ang pamumuno ni Tokudo. Gayunpaman ay nakaramdam ng pagdududa si Gia dahil inaasahan niya ang isang matinding pagsabog ng enerhiya matapos ang pagbabagong anyo nila bilang masasamang nilalang.
Sa sumunod na sandali ay biglang tumigas ang kanyang puso dahil sa sakit at galit habang nananambalik ang lahat ng madidilim na emosyon mula sa lahat ng pagdurusang kanilang pinagdaanan. Nang kumalat ito sa iba pang mga duwende at tinanong ni Tokudo kung ayos lang ba sila kaya hindi na napigilan ni Gia ang kanyang luha, dahil hindi niya inakala na makakaramdam siya ng ganitong malasakit mula kay Tokudo. Ilang araw ang lumipas at nawalan ng kontrol si Tokudo nang makita niya ang mapa ng kontinente na iginuhit ni Molter. Ibinigay niya ito kay Ato at nagsimulang magpanik dahil may dalawang bansa na may sapat na lakas militar para sunugin sila pati na ang buong kagubatan. Pagkatapos silipin ito ay sumama rin si Ato sa kanya sa lupa sa sobrang gulat, hanggang sa mapansin nila na ang pagkakaroon ng mga Dark Elf ay makatutulong ng malaki sa pagsasaliksik at pagpapaunlad ng kanilang bagong bansa. Bigla ay narinig ni Ato na paparating na sila kaya't mabilis silang umupo sa trono upang hindi mawalan ng aura points bago pumasok sina Molter kasama sina Gia at Emily. Pagkaupo pa lang nila ay nagsimula ng magbigay ng labis na papuri. Agad silang pinatigil ni Ato at ipinaliwanag na sila ang magiging kinatawan ng bansa sa harap ng mga mamamayan at mangunguna sa pag-unlad nito. Pagkatapos italaga si Molter sa infrastruktura at linawing mataas ang inaasahan sa kanya dahil sa kakayahan niyang gumamit ng mahika, ibinigay naman kay Gia ang tungkulin ng pagbuo ng isang hukbo at agad namang nag-ingay si Gia tungkol sa kung paanong titirahin ng kanyang mga tauhan ang sino mang lalaban kay Tokudo. Nagulat dito ang sinasabing madilim na pinuno kaya't agad niyang sinabi kay Gia na kalma lang dahil ang karahasan ay para lamang sa mga barbaro, habang nahihirapan si Gia na intindihin kung bakit ayaw ng madilim na hari ng karahasan, tumayo si Molter at nangakong gagawin niya ang kanyang makakaya. Hindi tulad ng kanyang dugong uhaw na kasama ay pinaalalahanan sila ni Tokudo na magtanim muli ng mga puno matapos pumutol ng mga kahoy para sa konstruksyon, pero muling naguluhan ang dalawa dahil hindi nila alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Doon napagtanto ni Tokudo na ang mundo nila ay nahuhuli pa pagdating sa kaalaman sa mahika kaya't natuwa siya, dahil malamang ganoon din ang sitwasyon sa iba pang mga bansa at matapos ipaliwanag kung paano muling magtanim ng mga puno sa gubat, nagsimula na namang purihin ni Ato si Tokudo at sinabing maswerte sila na siya ang kanilang hari. Pero sumali rin si Emily sa papuri at ibinunyag na ang mga buto na nakuha niya mula sa mga prutas ni Tokudo ay nagsimula ng tumubo. Labis itong ikinagulat ng dalawa kaso naalala bigla ni Tokudo ang isang emergency production skill na hindi niya nabigyang pansin noon, kaya agad niya itong sinubukan sa pamamagitan ng paglikha ng isang barya. Samantala sa banal na kaharian ng Qualia, isang sobrang gandang madre ang kakakatanggap lang ng isang pangitain tungkol kay Takyodo, kaya gusto niyang pabisitahin siya ng isang kardinal na bagong dating upang tingnan ang tungkol dito. Nabalitaan ng banal na imperyo na may madilim na presensya sa kagubatan kaya't ipinadala ang banal na santa kasama ng obispo at ilang kabalyero para magsiyasat. Narinig na ng mga kabalyero ang mga kwento tungkol sa kapangyarihan ng santa pero sa nakita nila, isa lang siyang ordinaryong babae. Ngunit nang makasalubong nila ang isang grupo ng mga goblin, ipinakita niya kung bakit siya ay iginagalang sa simbahan at sa ilalim ng Diyos na si Hilrose, ang mga nilalang na gaya ng goblin ay itinuturing na kasamaan na kailangang lipulin. Kaya sa isang iglap ng kanyang baston ay nililipon niya ang mga ito sa apoy ng banal na apoy hanggang maging abo, nabigla ang lahat ng kabalyero sa kanilang nasaksihan kaya't ipinaliwanag ng kardinal na ang kakayahan ni Selena ang isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling payapa ang ugnayan ng imperyo at ng mga duwende, at kung bakit napapalayas nila ang kasamaan sa Idoria. Kaya siya ay kinikilala bilang isa sa 7 dakilang santa sa buong kontinente at tinanong ni Selena ang kardinal kung may balita na tungkol sa masamang senyales na naramdaman niya sa lupaing ito, pero binanggit ng kardinal na hindi siya basta-basta pwedeng magpadala ng mga paladin para imbestigahan ang lugar. Sa kanilang bansa ang pagpapakita ng interes sa timog ay itinuturing na walang saysay, kaya imposibleng payagan ng sentral na simbahan ang paggamit ng mga paladin ng walang sapat na dahilan, kaya sinabi ni Lena na kung hindi siya magpapadala ng paladin ay siya na mismo ang mag-iimbestiga. Pero sinabihan siya ng kardinal na hindi rin siya pwedeng pumunta dahil bilang isang santa, lahat ng kanyang kilos ay nakaapekto sa reputasyon ng simbahan at nakita niyang hindi umaatras si Selena kaya't nagpasya siyang magpadala na lang ng sarili niyang mga sundalo para mag-imbestiga. Kaso habang paalis na siya ay palihim niyang minura si Selena sa ilalim ng kanyang hininga dahil sa pagiging matigas ng ulo nito. Samantala sa Maya ay abala ang lahat ng Dark Elf sa pagtatayo at sa wakas ay natapos na nila ang trono,
masaya si Tokudo dahil hindi na siya matutulog sa labas at isa na namang hakbang ito papunta sa kanyang layuning pagsakop sa mundo. Dumating ang mga tagapamahala ni Tokudo para sa pulong tungkol sa mga suliraning panloob ng bansa. May magandang balita sila dahil natapos na nilang edisenyo ang bagong kasuotan na hiniling ni Tokudo at lalo siyang natuwa dahil sawa na siyang magsuot ng pajama araw-araw. Masaya si Naoto at ang iba pa na nagustuhan ni Tokudo ang bagong damit pero may mas mahalaga pa silang kailangang talakayin, kaya oras na para simulan ang pulong. Pero tila hindi makafocus si Tokudo sa meeting dahil abala siya sa paghanga sa kanyang bagong suot, kaya iminungkahi ni Ato na simulan na lang ang pulong kahit wala siya at unang nagtanong si Molter kay Ato kung anong gusali ang dapat nilang unahin. Bukod sa trono ay wala pa talaga silang ibang naitatayo at nakaayos na ang lupa at nalinis na ang mga sanga sa paligid, kaya sabi nito na unahin nila ang paggawa ng pasilidad para sa paggawa ng pagkain dahil pinakamahalaga na mapakain ang lahat ng mamamayan. Nagtaka si Molter kung bakit kailangang mag-alala sa pagkain dahil kaya namang lumikha ni Tokudo gamit ang kanyang kapangyarihan, pero sabi ni Ato na hindi sila pwedeng umasa palagi kay Tokudo dahil paano kung wala siya at pumayag si Molter na tama siya, kaya sabi ni Ato na kailangan na nilang magsimula agad at inilabas niya ang isang bagay. Natakot si Molter sa nakita niya at tinanong si Ato kung ano iyon at sabi niya na ito ay isang flesh tree. Hindi maganda ang tunog nito at mas nakakatakot pa ang paliwanag at isa daw itong espesyal na puno na namumunga ng karne na ang lasa ay parang laman ng tao. Ayon kay Ato ito ang unang hakbang sa kanilang plano para sa produksyon ng pagkain. Pero hindi sang-ayon sina Molter, Gia at Emil dahil alam nilang karamihan ay hindi kakain ng karne na parang laman ng tao ang lasa, kaya nangako si Ato na maghahanap din sila ng ibang mapagkukunan ng pagkain sa hinaharap at sa ngayon, kailangan nila ng lugar kung saan iimbak ang karne mula sa punong iyon. Kaya si Emil ay nagboluntaryong magtayo ng imbakan para rito at kung hindi pa sapat ang pagiging nakakatakot ng flesh tree, nakakapagsalita rin ito sa kung anong dahilan at ang susunod sa agenda nila ay ang pananaliksik, dahil kailangan nilang makakuha ng pinakabagong teknolohiya para mabilis silang umunlad. Tinanong ni Molter kung anong uri ng teknolohiya ang dapat nilang pagtuunan at ang sagot ni Ato ay ang magic technology ang pinakamabisang landas, partikular na ang tinutukoy ay military magic at ang karaniwang mahika ay nagbibigay daan sa isang tao na umatake sa 10 o higit pang mga kalaban ng sabay-sabay na isang bagay na kaya na ni Molter. Pero ang military magic ay kayang umatake ng libo-libong kalaban sa isang iglap at kaya pa nitong baguhin ang lupain para magkaroon pa sila ng kalamangan. Namangha si Molter nang malaman niyang may ganitong uri ng mahika at sabik siyang matuto ng lahat ng tungkol dito, kaya sinabi niyang siya na mismo ang hahawak sa pananaliksik. Ang natitira na lang ay ang pagpaplano ng militar at agad namang nagboluntaryo si Gia na simulan ang pagbuo ng hukbo, pero pinigilan siya ni Tokudo at sinabi na ayaw pa niyang maglaan ng malaking effort sa hukbo, at hindi naman daw gumagawa ng produkto ang hukbo dahil konsumo lang sila ng mga yaman. Sa ngayon ay wala pa silang sapat na mapagkukunan para sustentuhan ang isang hukbo, kahit pa gumawa sila ng hukbo at hindi pa rin naman daw sila sapat na malakas para manalo sa kahit anong labanan kaya wala ring saysay. Tumutol si Gia dahil kung sakaling may umatake kay Tudo wala silang kakayahang ipagtanggol siya, mas lumala pa ang sitwasyon dahil may patong sa ulo ni Molter at Gia bilang mga pinuno ng tribo ng Dark Elf kaya't posible silang lipulin balang araw. Dahil dito ay sumang-ayon si Tokudo na masamangang pabayaan ang depensa. Pero ayaw pa rin niyang gumastos ng malaki sa paggawa ng hukbo kaya't sinabi niyang gagawa na lang siya ng isang bayani. Sabi ni Ato na maganda ang ideyang iyon dahil kahit na mataas ang gastos sa paggawa ng bayani, mas madali namang alagaan ang isang tao kaysa sa isang buong hukbo. Nalito sina Molter at Gia kaya tinanong nila si Ato kung ano ang ibig sabihin ng bayani at ipinaliwanag niya na may mga bayani sa Minara na naglilingkod sa hari, lahat sila ay malalakas at may natatanging kapangyarihan, pero medyo may topak din ang iba sa kanila kaya nakakainis silang pakisamahan paminsan-minsan. May ilang kondisyon na kailangang matupad para makatawag ng bayani. Pero dahil sa bilis ng progreso nila at posible na silang makatawag ng isa sa lalong madaling panahon, bonus na rin na ang pagtawag ng bayani ay hindi magdudulot ng malaking atensyon kaya't mananatiling nakatago ang Manara. Dahil dito ay natapos na ang mga usapin tungkol sa panloob na gawain at mahalaga para kay Tokudo ang kasiyahan ng mamamayan ng Manara dahil habang mas masaya sila, mas maraming mana ang kanyang nalikha.
Samantala sa imperyo ay abala si Lonius at isang batang paladin sa pagdarasal sa katedral at nilapitan siya ni Veldis na isang mataas na paladin para kausapin. Sinabihan siya ni Lonius na hinaan ang boses dahil lugar ito ng panalangin, pero gusto lang daw makipagkwentuhan ni Veldis bilang kapwa silang nakatalaga sa investigasyon. Oras na para sila ay umalis at tumayo si Lonius at napansin ni Veldis ang suot nitong singsing sa kasal, na ginagamit bilang pampaswerte at ibig sabihin may pamilya siyang naghihintay sa bahay at tinanong niya kung paano ang pamilya nito, at sinabi ni Lonius na may asawa siyang si Marcia at anak na si Mina pero hindi mahalaga ang personal niyang buhay sa kanilang misyon, kaya wala siyang balak pag-usapan pa ito. Narinig ni Lonius ang mga chismis na si Veldis ay bastos at walang modo at sa totoo lang ay tama ang chismis pero sa pangkalahatan, hindi naman siya masamang tao at magaling din siya sa pakikipaglaban kaya karapat-dapat siyang tawaging paladin. Nagsimula si Veldis magreklamo kung bakit sila naitalaga sa isang misyon na walang saysay, pero pinaalala ni Lonius na ang misyon na ito ay base sa isang revelasyon ni Saintina kaya't dapat itong seryosohin. Sa kabila nito ay tingin pa rin ni Veldis na kakaiba na ganito kababa ang kalidad ng team para sa isang revelasyon ng santa. Sila lang ni Lonius ang mga paladin sa grupo, ang iba ay mga bayaran na sundalo lang na pinuno ng puwang. Hindi mukhang maganda ang tsansa nila lalo pat ang destinasyon nila ay ang kagubatan sa timog, pero gusto lang talaga ni Veldis na matapos agad ito para makauwi na siya. Samantala sa Mayara ay maayos ang takbo ng konstruksyon at unti-unti nang nagmumukhang isang tunay na sibilisasyon ang lugar, hindi na rin nababahala ang mga Dark Elf sa mga puno at labis ang tuwa ni Tokudo dahil ang makita lahat ng ito sa totoong buhay ay ibang-iba kaysa sa nakikita lang niya noon sa laro. Ipinakita ni Emil kay Tokudo ang paligid at itinuro ang tirahan ng mga mamamayan, karamihan ay mga bahay na nasa tuktok ng puno at dahil nakatuon siya sa produksyon ng pagkain at hindi niya masyadong natutukan ang paggawa ng mga bahay, pero maayos na ang paglago ng mga flesh tree kaya't malapit nang matapos ang imbakan ng pagkain. Samantala ay abala naman si Molter sa kanyang pananaliksik sa mahika sa loob ng Magic Institute na siya mismo ang nagtatag. Karamihan sa mga mamamayan na may talento sa mahika ay sumali na rin sa kanyang pananaliksik, bukod pa rito ay may natuklasan din silang bukal malapit sa kanilang lugar. Kaya ngayon ay may maayos na silang pinagkukunan ng tubig at ang huling gusaling ipinakita ay ang pampublikong opisina kung saan gaganapin ang mga pagpupulong ng pamahalaan ng Minero. Gusto sanang mas pagandahin pa ni Emil ang gusaling ito pero ito lang ang kaya niya sa limitado na yaman nila ngayon. Masaya si Tokudo sa inisyatibong ipinapakita ni Emil dahil mahusay niyang hinahawakan ang mga gawain. Natutuwa rin siya na ang mga Dark Elf na halos mamatay na noong una niya silang makita ay masigla na ngayon. Medyo kinakabahan si Emil dahil hindi niya mabasa kung ano ang iniisip ni Tokudo. Kaya tinanong niya siya kung kontento ba ito sa kanyang nagawa at sinabi ni Tokudo na napakahusay ng kanyang trabaho. Masaya siyang kasama si Emil bilang isa sa kanyang mamamayan at ang marinig ang ganoong papuri mula kay Tokudo ang pinakamagandang bagay na naranasan ni Emil, dahil dito ay napaluha siya sa sobrang tuwa. Pagkatapos niyang makabawi sa emosyon at ipinakita ni Emil kay Tokudo ang sakahan ng mga flesh tree, maayos ang progreso dahil sa mga kagamitan sa pagsasaka na ibinigay ni Tokudo pero kahit ganon ay naiilang pa rin si Emil sa kakaibang mga puno na marunong magsalita. Kaya gusto na niyang ituro ang pinagmulan ng tubig na natuklasan niya. Pinangunahan niya sina Tokudo at Ato papunta sa kagubatan pero sa hindi malamang dahilan ay iba na ang itsura ng paligid kumpara sa dati. Pagdating nila sa bukal ay nagulat si Emil dahil naging kulay itim na ang tubig at dumating din sina Molter at Gia dahil narinig nila na gusto ni Emil gumawa ng aqueduct malapit sa bukal, pero ngayon na ganito na ang itsura ng tubig ay pakiramdam nila ay hindi na ito magagamit. Ngunit nang halos mawala na sila ng pag-asa ay binanggit ni Ato na ligtas pa rin ang tubig at para patunayan ito, yumukod siya at uminom ng tubig mula sa bukal at nagulat ang lahat sa tapang ni Ato, pero sinabi niya sa kanila na subukan nilang huminga ng malalim at nang gawin nila ito ay napansin nilang mas magaan at mas sariwa ang hangin. Isa ito sa mga benepisyo ng masamang bansa ng Manara, lahat ng lupaing malapit dito ay nagiging cursed terrain, at nagbibigay ito ng kaunting lakas o buff sa mga nilalang na masama habang nagpapahina naman sa mga neutral at mabubuting nilalang. Ibig sabihin kahit na ang tubig, hangin at lupa ay mukhang madilim at nakakatakot, hindi maaapektuhan ang masasamang mamamayan ng Manara pero may isa lang maliit na problema kapag naging cursed ang isang kagubatan, madaling mapansin ito kaya't nasisira nito ang plano nilang manatiling nakatago.
Hindi naman ito malaking problema kung maliit lang ang sakop ng sinumpang lugar, pero habang lumalaki ang Minara at mas magiging madali para sa kanilang mga kaaway na matagpuan sila, kaya iniisip ni Gia at Molter na panahon na para simulan ang paggawa ng hukbo na nabanggit noon ni Gia. Pero sabi ni Ato ay wala silang dapat ipag-alala dahil isang bayani lang ay sapat na para harapin ang mga banta sa simula pa lang. Hindi pa rin sigurado sina Molter at Gia kung ano talaga ang kayang gawin ng isang bayani at pwedeng magbigay ng mahaba-habang paliwanag si Ato tungkol sa mga estatistika, pero mas mabilis kung ipapakita na lang niya. May lumabas na mga galamay mula sa likod ni Ato at ginamit niya ito para putulin ang lahat ng punong kahoy sa paligid niya sa isang iglap. Hindi makapaniwala sina Molter at ang iba sa nasaksihan nila pero ipinaliwanag ni Ato na isa rin siyang bayani, at ngayong matagal na siyang nasa mundong ito ay unti-unti nang bumabalik ang kanyang lakas. Bagamat malayo pa rin ito sa kanyang dating pinakamataas na kapangyarihan at ang mahalagang punto rito ay ang mga bayani ay napakalakas at lalo pa silang lumalakas habang lumilipas ang panahon, kaya basta't wala silang makakaharap na malalaking panganib sa ngayon ay kampante si Tokudo na magiging maayos ang lahat. Pero sa kabila nito ay medyo naiinis si Tokudo kay Ato dahil hindi naman niya kailangang sirain ang mga puno para lang patunayan ang kanyang lakas. Hangang-hanga pa rin sina Molter at Gia sa kapangyarihang taglay ni Tokudo at sabik silang magtayo ng isang palasyo na nararapat sa isang tulad niya. Pero para kay Tokudo na isa lang iyong malaking pagsasayang ng yaman kaya't sinabi niyang hindi niya iyon kailangan, ngunit mapilit sina Molter, Gia at Emil at pakiramdam daw nila ay magiging malaking kasalanan kung hindi siya magkakaroon ng palasyo bilang kanilang pinuno. Dahil sa tindi ng paniniwala nila ay sinabi ni Ato kay Tokudo na kahit isa lang na maid, makakatulong iyon para masisiyahan sila at inamin ni Tokudo na cool rin naman magkaroon ng palasyo at pangarap din talaga niya na makagawa ng isang lumulutang na kastilyo balang araw, kaya naisip niyang simulan na ito habang maayos ang takbo ng lahat. Pero ang hindi niya alam ay dahan-dahan nang lumalapit ang mga paladin papunta sa madilim na kontinente at tiyak na magkakaroon ng sagupaan kapag natuklasan nila ang Manara. Habang naglalakbay sila ay pinuri ni Valdez si Lonius sa mahusay nitong pagkuha ng maraming bayaran na mandirigma. Sagot ni Lonius na hindi raw naging madali lalo na't karamihan sa mga bayaran na sundalo sa lugar ay nasa Hilaga ngayon. Bigla kasing may lumitaw na grupo ng mga barbaro sa Hilagang probinsya at nagsimula silang manira at magnakaw sa mga kalapit na nayon, kaya ipinadala ang banal na babae at ang kanyang hukbo para harapin sila, pero kahit ganoon ay masama pa rin ang sitwasyon sa Hilaga. Kaya sabi ng isang bayaran na mandirigma ay buti na lang at hindi sila ang ipinapaglaban sa mga barbaro, pero may isa pang mandirigma na nagsabi na baka sulit din ang labanan sa Hilaga dahil balitang malaki ang bayad doon. Ngunit may kumakalat ding chismis na may nakita raw namang kukulam sa lugar na iyon at ayaw nilang makasagupa ng ganoon. Sabi ni Veldas na wala nang saysay pag-usapan pa yun at totoo man o hindi ang tungkol sa mangkukulam sa Hilaga. Imposible naman silang magkita dahil papunta sila sa isinumpang lupain sa timog. Paglaon ay dumating ang grupo sa isang malapit na bayan para magpalipas ng gabi. Habang sila'y kumakain ng hapunan ay tinanong ni Lonius si Bargo na isa sa mga bayaran na mandirigma, tungkol sa mangkukulam na nabanggit niya kanina at ayon kay Bargo ay chismis lang daw iyon na ang mangkukulam daw ang may kagagawan ng kaguluhan sa Hilaga, pero hindi naniniwala si Lonius sa ganoong kwento at wala raw paraan na iisang tao lang ang gumawa ng lahat ng iyon, lalo pat pinadala na nga ang banal na babae para ayusin ang problema. Sumang-ayon si Bargo at sabi niya na baka nga chismis lang, pero mas mabuting mag-ingat pa rin dahil delikado raw talaga kapag totoong mangkukulam ang kaharap, dahil sa usapan tungkol sa panganib ay nabanggit ni Bargo na napansin niyang parang kakaiba na agad na pinadala ng kaharian ang dalawang banal na mandirigma para sa isang misyon sa isinumpang lupain. Kaya tinanong niya si Veldas kung ano ba talaga ang pupuntahan nila at dahil kung may kinalaman ito sa mangkukulam, titigil na raw siya ngayon pa lang at wala masyadong detalye si Veldas tungkol sa kung anong klaseng nilalang ang nasa gubat. Pero sabi niya ay siguro may kinalaman ito sa mga Dark Elf na kamakailan lang ay naglabasan doon. Posible raw na gusto lang ng kaharian na tiyaking hindi sila gumagawa ng gulo, pero sa loob-loob nila Lonius at Bargo ay hindi sila kumbinsido at sa kaharian kasi, ang mga Dark Elf ay kilala bilang mga mapanganib na tagapatay at gumagamit ng sumpa. Nag-aalala si Lonius na kung pababayaan lang ang mga Dark Elf ay baka lumakas sila at umatake sa kaharian balang araw. Gusto na sana niyang patayin ang mga ito pero pinigilan siya ni Veldas at ipinaalala na ang misyon nila ay investigasyon lamang,
Kapag nagkaroon ng panganib o karahasan ay agad silang aatras. Masaya si Bargo na ganoon ang pananaw ni Veldas dahil ayaw niya talagang masangkot sa malawakang pagpatay. Hindi maintindihan ni Lonius kung bakit ayaw ni Veldas na samantalahin ang pagkakataong lipulin ang isang masasamang lahi. Pero sagot ni Veldas na may asawa't anak siya at gusto pa ba nilang talagang pumasok sa isang labanan para sa walang saysay na pagpatay, kahit pabaliwala kay Lonius ang sariling buhay. Karamihan sa mga bayaran na sundalo ay may mga pamilya rin na gusto pa nilang makasama. Kaya hanggat hindi kinakailangan ay ayaw ni Veldas ilagay sa panganib ang kanilang buhay. Hindi man sang-ayon si Lonius sa pagpalagpas sa mga elf, naisip niya rin ang kanyang pamilya kaya't sa huli ay sumunod na rin siya sa utos ni Veldas. Samantala sa Minara ay ipinapatawag ni Tokudo ang lahat ng kanyang mamamayan sa isang lugar dahil may gusto siyang ipakita sa kanila. Lahat ay nagtataka dahil nakatayo lang siya sa tabi ng isang tambak ng bunga ng meat tree. Pero bigla niyang itinaas ang kamay at nagsimulang magbuhos ng mana sa mga bunga. Sabik na sabik ang lahat na makita kung ano ang mangyayari pero sa kanilang pagkabigla, sa harap mismo ng kanilang mga mata at biglang nagbago ang anyo ng mga bunga at naging isang scout bug. Namangha ang lahat sa kanilang nakita dahil parang lumikha ng bagong buhay si Tokudo gamit lang ang pagtaas ng kamay. Ipinahayag ni Ato na ito ay maliit na bahagi lang ng tunay na kakayahan ni Tokudo. Kaya't dapat lang na ipagpatuloy ng lahat ang kanilang pagtatalaga sa kanya at pagkatapos nito, bumalik si Tokudo sa kanyang silid trono at bahagyang nakahinga ng maluwag dahil hindi siya tinanong ng mga tao kung paano niya nagawa ang scout bug. Dahil sa totoo lang siya mismo ay hindi rin lubos na nauunawaan kung paano ito gumagana, sinunod lang nila ni Ato ang proseso mula sa laro para magawa iyon. Pero kapag personal mo nang nasasaksihan ay mahirap paniwalaan na ang pagbuhos lang ng mana sa isang tambak ng bunga ay sapat para makalikha ng buhay. Ngayon na sigurado na silang ligtas gumawa ng mga sundalo at sabi ni Ato na maaari na silang lumipat sa susunod na bahagi ng plano, ang paglikha ng isang bayani at matagal-tagal daw ito dahil kailangang mag-ipon muna si Tokudo ng sapat na mana para magawa ang ritual. Pero kapag natapos na iyon ay magiging halos hindi na sila matatalo at excited pa rin si Ato kaya tinanong niya si Tokudo kung sinong bayani ang una niyang balak tawagin. Sagot ni Tokudo si Isla at ito ang reyna ng mga insekto at ito ang pipiliin niya dahil ito ang may pinakamaraming benepisyo sa simula. Kaya nitong palakasin ang lahat ng sundalong insekto sa paligid niya kaya't kapag nandoon siya, magiging epektibong mandirigma ang mga scout bug at bukod pa roon, kaya rin ni Isla na gumawa ng mga larva soldiers na makakatulong sa labanan at sa konstruksyon, kaya siya ang perpektong pagpipilian para mapabilis ang pag-unlad ng Minara. Pinuri ni Ato si Tokudo sa galing ng plano nito at bukod sa mga espesyal na kakayahan ni Isla, siya rin ang tanging bayani na walang problema sa ugali dahil ang ibang bayani, ang isa ay sobrang obsessed sa pagsakop ng buong mundo at ang isa naman ay gusto lang makita ang mundo na masunog. Ayaw ni Tokudo na harapin ang mga ganoong personalidad sa ngayon, gayunpaman ay malalakas pa rin ang dalawang iyon kaya't balang araw ay kailangan niya rin silang tawagin, sana lang daw ay hindi sila maging sanhi ng gulo kapag nasaman na, dahil ang gusto lang talaga ni Tokudo ay mamuhay ng payapa sa mundong ito. Samantala balik tayo sa grupo ng mga banal na mandirigma at mga bayaran na sundalo na kasalubong nila ang isang galit na higanteng burol, at mukhang mahirap itong kalabanan kaya't agad na inutusan ni Lonius ang lahat ng bayaran na sundalo na maghanda sa labanan. Pero bago pa man magsimula ang laban at pinatigil sila ni Veldas at sinabing siya na ang bahala, tinutulan ito ni Lonius pero sabi ni Veldas na mas mabilis kung siya na lang ang gagalaw dahil wala silang oras na pwedeng sayangin, lumapit siya sa higanti at nagsimulang manalangin. Ipinaliwanag ni Lonius sa mga sundalo na ginagamit ni Veldas ang lihim na teknik ng Quolio, kung saan ang panalangin ay ginagamit para mapuno ng banal na lakas ang mga atake. Tinangka ng higanti na hampasin si Veldas gamit ang kanyang pamalo pero madaling pinutol ito ni Veldas sa isang iglap. Ang lakas ng banal na sining ay nag-iiba-iba depende sa knight pero para sa mga mataas na ranggo ng banal na mandirigma tulad ni Veldas, ang kanyang kapangyarihan ay katumbas ng isang mahinang dragon kaya't walang laban ang dambuhala. Matapos patayin ni Veldas ang higanti ay pinuri siya ni Lonius at sinabing sa lakas niya at ng grupo, kaya na nilang harapin ang anumang pagsubok sa madilim na gubat pero hindi mukhang masaya si Veldas, sabi niya ay hindi pa rin sila dapat maging kampante. Sa Minara naman ay abala si Tokudo sa pagkain ng burger pero nag-aalala si Ato dahil puro junk food na lang ang kinakain nito simula nang dumating siya sa mundo,
Hindi naman niya ito pipigilan pero sinabi niya na mas mabuting kumain si Takudo ng mas masustansya. Sagot ni Takudo noong huli niyang buhay ay puro pagkain sa ospital lang ang kinakain niya hanggang sa mamatay kaya't gusto niyang masulit ang pagkain ngayon ang gusto na lang ni Takudo ay makakain ng masarap. Pero bigla niyang naalala na may mahalaga pala siyang gustong pag-usapan, kaya tinanong niya si Ato kung pwede ba niyang ipatawag sina Gia at Motor para sa isang pagpupulong pagkatapos nito. Pumayag si Ato pero curious siya kung tungkol saan ang meeting. Ipinaliwanag ni Takudo na dahil sa bagong scout bug na nakuha niya, mas malawak na ngayon ang bahagi ng kagubatan na kaya niyang makita kaya't gusto niyang humingi ng payo kina Gia at Motor kung paano nila dapat harapin ang sitwasyon. Tinanong ni Ato kung ang tinutukoy niya ay ang nayon sa labas ng gubat at kinumpirma naman ito ni Takudo. Ang pangunahing inaalala ni Takudo ay dahil malapit lang ang nayon, malalaman din nila ang tungkol sa pag-iral ng Minara at sa kabutihang palad, mukhang hindi naman sakop ng banal na kaharian ng Quolia ang nayon, kaya posibleng neutral ang mga ito at ibig sabihin ay may pag-asa silang makipagkasundo. Ngunit kung may ibang grupo ang dumating at magiging problema iyon dahil malamang na may misyon ang sino mang lumakbay ng ganoon kalayo. Sabi ni Takudo kay Ato na hindi pa naman kailangan mag-alala ng sobra dahil wala pa namang ebidensya na may nakatuklas sa kanilang kinaroroonan. Biniro siya ni Ato at sinabing ang mga linyang gaya niyon ay kadalasang masama ang kahihinatnan para sa bida. Natawa si Takudo sa biro niya pero bigla siyang natigilan nang napagtanto niyang may mga tao nga talagang dumating. Ang mas masama pa ay mukhang grupo sila ng mga armadong sundalo kaya tiyak na hindi sila narito para sa mapayapang usapan. Ayaw ni Takudo na masyadong mapansin kaya't inutusan niya si Ato na siya na ang humarap sa mga sundalo. Sinabi rin niya na subukan muna ang mapayapang paraan pero kung hindi ito gagana, malaya na siyang gumamit ng dahas kung kinakailangan. Samantala sa labas ng kagubatan ay naghahanda na ang banal na ekspedisyon na pumasok, pero bago pa sila tuluyang makapasok at may napansin si Veldas na kakaiba sa likod ng mga puno, kaya inutusan niya ang lahat na umatras muna. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas si Ato mula sa gubat na may suot na kapa, parehong nagulat sina Veldas at Lonius na may nakatira pala sa loob ng gubat. Tinanong ni Veldas kung sino siya at nagsinungaling si Ato at nagsabing isa lang siyang simpleng dark elf na naninirahan sa gubat kasama ang kanyang mga kasama. Pero si Lonius ay may iniisip pa ring patayin ang mga dark elf kaya't muntik na niya itong harapin. Pero pinigilan siya ni Veldas at agad na binago ang usapan at sinabi ni Veldas sa babae na sila ay narito lang para magsagawa ng investigasyon sa kagubatan, at tinanong niya kung maaari ba silang papasukin. Magalang na tumanggi si Ato at sinabi niyang mas gusto ng mga dark elf na huwag mapasok o maistorbo ang bago nilang tahanan ng walang malinaw na dahilan. Nainsulto si Lonius na isang hamak na dark elf lang ang naglakas loob tumanggi sa kahilingan ng mga banal na alagad ng Diyos. Pero bago pa siya makapagsalita pa ay sinabihan na siya ni Veldas na tumahimik bago pa siya makakasira ng lahat. May hinala na si Veldas pero sinubukan pa rin niyang kumbensihin si Ato na papasukin sila sa pamamagitan ng pagsabi, tungkol sa isang banal na pahayag mula sa banal na babae tungkol sa isang malaking sakuna sa kagubatan. Nataranto si Lonius dahil ang mga banal na pahayag ay itinuturing na pambansang lihim pero basta-basta na lang itong ibinunyag ni Veldas sa isang estrangherang babae. Muli siyang sinabihan ni Veldas na manahimik ngunit ayon sa mga patakaran ng banal na orden, bawal magbahagi ng banal na pahayag ng walang pahintulot. Kaya iginiit ni Lonius ay isusumbong niya si Veldas pagbalik nila sa Quolia. Sagot ni Veldas ay malaya si Lonius na gawin ang gusto niya. Pagkatapos ay humarap muli si Veldas kay Ato at muling tinanong kung papayag na ba siyang papasukin sila. Pero muli pa ring tumanggi si Ato at sinabi niya kay Veldas na wala namang masama o mapanganib sa loob ng kagubatan kaya hindi na kailangang mag-imbestiga. Isang hayagang kasinungalingan ito pero naisip ni Veldas na hindi na sulit ang pagtatalo. Kaya binanggit niya sa lahat na babalik na lang sila at alam ni Veldas na may itinatago si Ato, pero alam din niya na kapag may isang taong may kapa ang lumalabas mag-isa para harapin ang buong hukbo, mas mainam na umiwas na lang muna at ang pinakaligtas na opsyon ay umatras muna at magplano bago gumawa ng susunod na hakbang. Pero masyadong padalos-dalos si Lonius para maintindihan na ito ay isang taktikang pag-atras, kaya inakusahan niya si Veldas na tinatalikuran ang misyon at sinabing tinatanggalan niya ito ng lahat ng kapangyarihan. Inutusan niya ang mga bayaran na sundalo na sumunod sa kanya dahil papasok na sila sa kagubatan para mag-imbestiga.
Sa kasamaang palad si Lonius nga ang kumuha sa kanila kaya kailangan nilang sundin ang kanyang utos. Kung ako lang ay magre-resign na ako agad matapos makita kung gaano kaalerto si Veldas. Pero iniutos ni Lonius sa mga sundalo na hulihin si Ato dahil sa pagtanggi nitong sumunod sa kanya kanina. Kaya nagsimulang lapitan ng mga sundalo si Ato at kahit binalaan na sila ni Veldas, hindi na sila handang makinig at nadismaya si Ato na nabigo ang kanyang pagsubok na paalisin sila sa mapayapang paraan, kahit ginawa niya ang lahat pero ganoon talaga. Sa sumunod na sandali ay nagising si Lonius na nakahandusay sa lupa na duguan at sugatan, dahil nagdesisyon na si Ato na hindi na magpigil at kahit papaano ay buhay pa rin si Lonius, hindi ganoon ang kapalaran ng ibang mga sundalo.